God's heartbeat in these end times is the bride of Christ and the salvation of souls. Sa patuloy na paglaganap ng dilim at kasinungalingan sa sanlibutan, bunga ng kasalanan, at sa nalalapit na pagkaubos ng oras para sa kaligtasan ng sangkatauhan, lalo na ngayon sa bansang Pilipinas, sunod-sunod ang mga sakunang nagaganap. Mas pinaigting ng Ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries ang pagliligtas, pagpapalaganap ng katotohanan at pagganap ng mandato sa pangunguna ni Apostle Renato D. Carillo. Dumating na nga po ang araw para sa Davao at sa buong Body of Christ sa buong Mindanao. Narito ang mga dakilang kaganapan nito. Mindanao will be shaken by the power of God. Luzon will be shaken by the power of God. Visayas will be shaken by the power of God. The Philippine Island will become God's burning bush in Asia that will aflame the world. Apostolic revival. Sa unang linggo ng Mayo, bumuhos ang matinding pagdalaw ng Diyos sa Durian Capital of the Philippines. Mula nga sa unang araw ng dakilang gawain sa bayang ito. Hanggang sa pangalawang araw, at kinaumagahan, niyanig ng kaluwalhatian ng Diyos ang kanyang mga anak. Hindi maitatanggi ang bigat ng kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos na bumalot at naganap sa lugar ng Almendres Gym, Davao City. Tunay ngang all truth is parallel. Ang naganap na lindol bago ang pagsapit ng ikalawang araw ng dakilang gawain ay hudyat ng pagyanig sa espiritual, bunga ng pagdalaw na naganap sa lugar. Kasabay din nito ay nagpropesya ang apostol ng Diyos patungkol sa tsunami ng kaluwalhatian ng Diyos na siyang bababa mula sa bansang Pilipinas hanggang sa bawat bansa sa buong mundo. Kung pag-aaralan na natin in the natural, nauuna lagi ang lindol o pagyanig bago ang tsunami. Kaya naman, bago matapos ang pangalawang araw ng dakilang gawain sa lungsod, kasabay ng pagyanig ng pagdalaw ay ang daluyong ng kaluwalhatian ng Diyos na bumalot lalo na sa Body of Christ. Ang baha ng tsunami ng kaluwalhatian ng Diyos ay babahain ang buong Pilipinas. At ang baha na yan na magaganap sa buong Pilipinas ay tatama ng Asia, ng Europa, ng Africa, ng Canada, ng bansang silangan at sangkatauhan. At ito'y magaganap dahil sa walang tigil na panagoy at panalangin sa kampo ng Living Life Jesus Church at pag-aayuno, sapagkat nasusulat ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang bahay ko ay tatawaging bahay panalanginan. My God, my Father, I ask in the name of thy Son, Jesus Christ, let the spirit of prayer and the fire of the Holy Ghost be upon them now. Receive it. Let your spirit roar, groan, weep, travail. Receive it. Apostolic revival ang solusyon sa backsliding ng church. Living like Jesus ang solusyon sa backsliding ng church. Praying like Jesus. Fasting like Jesus. Weeping like Jesus. Travailing like Jesus. Ah! Corrupte!
walang pupunta ng Pilipinas, kundi maging bansa ng Diyos. The glory of the latter house is greater than the former one. My house shall be called the house of prayer. Prayer! Earnest prayer! Marami po akong natanggap for the 2 days mission travel here po sa Davao City. Glory to God, and I was very amazed of what the Lord did in our midst. Puspos na puspos po talaga ako. Yung experience ko po, to the point na sinabihan ko si Lord, Lord, I cannot contain it. At saka, nung nilay hands po ako ni Tatay, for 3 times I was laying in the Spirit, and that moment, para po akong baso na nilagyan ng tubig, hindi yung mahina na paglagay, kundi parang paganyan po ba, na parang sumasabog po yung presence ni Lord sa akin po. Kaya hindi ko po yun makontain. Totoo, mighty rushing wind yung encounter ko. At saka unexplainable. Abang nagtuturo pa lang si Tatay, gabi na yung iyak. Glory to God. Luhod ako ng luhod. Saka iyak ng iyak, groaning at saka weeping talaga yung encounter. Pag siya yung nakatayo, yung mukha niya parang nagliliwanag. Kitang-kita po at hayag na hayag ang buhay po ng Panginoong Hesus sa lingkod ng Diyos. Hindi ko mapigilan yung luha ko na tumutulo because I feel the presence of the Lord Jesus Christ within Him. Napakadakila, unexplainable, unincomparable. Yun pong ginagawa ng Diyos, yun pong visitation ng Diyos. Grabe. Nakita po talaga natin na lahat po ay lunod. Amen. Wala pong mga kapastora na hindi po naranasan ang Panginoon, ang kanya pong presensya. Lahat po, nag-take over po talaga ang Diyos sa gawain po kanina. Lahat po ng mga pastors, bishop, buong body of Christ, at lahat po ng dumalo ay talaga pong dinalaw po ng Diyos. Nakita po namin yung outpouring po talaga ng heavy weight of glory po ng Panginoon. Lahat po ay lugmok, wala pong mga mata na walang luha. Amen. Lahat po ay naranasan po ang Panginoon. Yung sinali ng lingkod ng Diyos about sa pananalangin ay talagang lalong nagdala sa puso ko po na ipamuhay iyon at lakaran iyon. I thank the Lord kasi na-impart ni Tatay yung spirit of intercession or the spirit of prayer na para sa simbahan, kasi sabi pa ni Tatay, kung bagsak yung intimacy natin sa Panginoon, damay po lahat ng espiritu sa buhay po natin. I thank the Lord, kahit kanyang fiancé ko, kung siya po yung na-explain, first time niya daw na nakaranas ng ganun. So excited ako kung ano yung sinasabi niya, but that's also my answered prayer. Masaya ako kasi hindi lang ako yung nakaranas, marami kaming nakaranas at napuspos sa espiritu ng Diyos. Pinuno, siniksik, niliglig ng Diyos ang aming buong katauhan. Spiritually, punong-puno po kami, hindi kayang ipaliwanag. Kaya purihin ng Diyos na buhay. Ang inaasahan namin noon, tinanggap namin ngayon. Sa loob nga ng 2 araw, naganap ang kalooban ng Diyos at naibaba dito ang kanyang nais at pinakapuso para sa kanyang iglesia sa pamamagitan ng pangaral ng kanyang apostol, Apostle Renato D. Carillo, at ng God's End Time Mighty Deliverer na si Prophetess Elena Ga Carillo. Lahat po kayo nangangailangan ng himala, gagaling po kayo. Lahat ng hiling siya sa Diyos ay sasagutin niya. Lahat tayo ay tatanggap ng himala. Walang pangalang ibinigay sa ilalim ng silong ng langit maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Siya lamang po at wala nang iba ang tanging sagot sa problema ng buong mundo, ng sambayanang Pilipino at inyong lahat. Hindi mahirap sa Panginoon ang pagalingin kayo. Expertise niya magpagaling. Kalikasan niya magpagaling. Yun siya. It is His nature to heal the sick. So, ibig sabihin, hindi siya maubusan ng kapangyarihan para magpagaling. At yung pagpapagaling niya, wala expiration. Walang oras, walang araw na pinipili kasi yun siya. Kaya kayong lahat na may sakit at karamdaman,
Huwag niyong problemahin kung gagaling kayo kasi kalikasan niyang magpagaling. Ang gawin niyo lang ay ito. Lumapit kayo sa Kanya na umaasang gagaling kayo. Hindi baka sakali, gagaling kayo. Kasi lahat ng gumaling sa Bible, Matthew, Mark, Luke, and John, lahat ito ay nagsigaling dahil sila ay lumapit sa Panginoon na puno ng pananampalataya. Malibang bumalik ang mga anak ko sa pananalangin at mag-apoy ang bawat iglesia ko sa pananalangin, ang bawat bansa ay hindi lalaya. Luzon, Visayas, Mindanao, and other parts of the world, it's time to pray. And the Lord said, Son, ibig ko bago ko bumaba ay masumpungan kong nananalangin at nag-aayun ang aking mga anak. And the Lord goes on and said, sa kampo ng Jesus is our shield at Living Like Jesus Church, araw at gabi, ang pananalangin ay maririnig. Other parts of the world, it's time to pray. And the Lord said, Son, ibig ko bago ko bumaba ay masumpungan kong nananalangin at nag-aayun ang aking mga anak. And the Lord goes on and said, sa kampo ng Jesus is our shield at Living Like Jesus Church, araw at gabi, ang pananalangin ay maririnig. Hindi rin nawala ang mga dakilang himala na naganap sa naturang lugar. Siya po'y pinagaling, pinalaya ng Diyos na buhay. At kanina lang din po sumasakit ang kanya pong balakang. At ngayon sabi po niya, pinagaling ng Lord. At sabi niya, bahag lang daw niya kayo sa sobra pong kagalakan niya sa ginawa ng Lord sa kanyang buhay. Hey, Dad, kamusta na po kayo? Okay na po, okay. Maganda na po. Maganda pagkaramdam ko yung balakang ko na galing. Ngayon lang, dito lang, sakit. Lang, dito lang. Nagpasalamat nako sa Ginoo nga giayon niya akong anak. Wala talagang imposible sa Kanya. Hallelujah. Ay, kamusta na po kayo ngayon? Okay na pakiramdam. Pinagaling na po ako. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Kamusta na po yung leg niyo? Okay na raw. Baka walang tao talaga. Lord, salamat. Salamat ka, Lord ka. Kanya yan. Eh, 3 doktor na tumitingin, kahit naman sino iiyak. 3 doktor, hindi biro, hindi niya magalaw yung leg niya. Tapos yung kamay niya, hindi niya pa maitaas. Hindi niya mabuksan. O ngayon, sige. Kaya naman, hindi maawat-awat ang langit sa lupang kagalakan sa hindi makakalimutang bisitasyon ng Diyos sa pinakamalaking lungsod sa Pilipinas at ito nga ang lungsod ng Davao kasama ng buong Mindanao. Napakahalaga talaga ang pagdalaw ng Man of God dito sa Davao del Sur. Unang-una, siyempre yung mga may sakit at may mga karamdaman. Isa rin yun sa mga tao nga kinasabikan na makarating po ang Man of God dito, Apostol Renato Di Carillo, para yung mga tao may sakit karamdaman makaranas ng kagalingan. Kasi nung mga panahon, ako rin po ay gumaling sa pagpunta noon ni Apostol Renato Di Carillo noong 2020, February 11 to 12. Dito rin po ako dinala, naka-stretcher din po ako. At lalong-lalo na yung mga body of Christ. Nandito sila kanina, kitang-kita ko yung kanilang kapuspusan, yung pagdalaw ng Lord sa kanilang mga buhay. Iba talaga yung gawain ng tatay, buhay na buhay talaga. At marami din mga himala na nakikita ko na totoo talaga ang himala. Nagkakaiba yung lugar, ibang tao. Nangyari talaga yung gusto ng Diyos. Kakaiba siya sa lahat na nakikita ko doon at nakikilala ko ng mga mayroon din ako nakilala ng mga apostol pero iba talaga si tatay. Lubos po akong nagpapasalamat sa pribilehiyong nakadalo sa gawain pong ito mula nung unang araw hanggang pangalawang araw. Kasama po ng mga himala na ginagawa ng Diyos na ganun na lang kadali, ganun na lang kabilis na isang kisap mata ay ang lahat ng mga may sakit karamdaman ay pinalaya, pinagaling, pinagpala, niligtas ng Diyos. It's a great experience na
natuklasan ko na yung si tatay ay totoong pinadala po ng Panginoon ni Jesus Christ po sa atin para turuan tayo at galingin yung mga may karamdaman sa katawan. So laki pong pasalamat nitong pagkakataon na dito dinaraos yung oras ng himala, no, mission travel ni tatay sa Davao City. Ang laking nabago, dami kong natutunan. Masasabi ko na si Tatay Carillo ay talagang isinilang para buuhin, no, itayo yung talagang totoong church na lalakad sa pagkabanal. Nakita ko sobrang ganda ng mga teaching, talagang tago sa puso. Kahit gaano katigas ang puso mo, mababasag talaga, mababago ka dahil yung pagsasalita niya hindi lang salita, may kapangyarihan. Siya ang ginawa naming spiritual father kahit hindi niya kami kilala, no? Tapos dahil na-bless kami sa mga tinuturo niyang mensahe. Kung ano yung napakinggan namin, tinuturo niya Tatay Renato, no? Doon yun yung tinuturo namin sa church. Alam ko na nasa tamang connection ako dahil ang teaching nila is yung po talagang nakakaiba na teaching. Living like Jesus na may katulad natin siya para at saka napaganda po pag nasa tamang turo kayo, tamang tao at tamang ministeryo dahil iba po ang buhay natin pagka nasa teaching po tayo ng apostles. Masasabi kong iba na po yung glory ng Panginoon na lahat ng bahagi ng buhay natin ay ginagawang sakdal ng ating Diyos na buhay kasama ng mga dakilang kapahayagan na magdadala po sa atin sa buhay ng Panginoong Jesucristo. At tunay nga nakita ko po dito na napakahalaga ng buhay ng apostol po ng Diyos sa church. At ang buhay ng lingkod ng Diyos ay siyang instrumento para ang church ay makarating sa final destiny po niya at yan ay mabuhay kagaya ng Panginoong Jesucristo. Grabe po yung ginagawa ng Lord sa bawat bayan. Kita po natin kung paano pong abutin ng Lord, hindi lamang ang mga kababayan po natin, kundi most especially yung buong body of Christ. Nagpapasalamat po talaga ako honestly dahil nadalaw, nabigyan kami ng pagkakataon. Dahil kailangan po natin to. Tunay nga bawat pagdating ng Man of God, breakthrough natin, kalayaan natin. At ito talaga yung lalo pang magbubukas ng maraming pintuan para po sa soul harvest, para sa glory harvest, at saka po sa wealth harvest. Natapos man ang dakilang gawain dito, ngunit mananatili ang mga himala. Tanda't kababalaghan na siyang nagdala sa kalayaan, kaligtasan at sa apoy ng apostolic revival sa body of Christ sa bayang ito. Truly, Davao Region and the Church in Mindanao will never be the same again. Hanggang sa muli, ito si Glyza Bariso. Para sa Victorious News, walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.